8 months na buntis, possible palang manganak kahit hindi pa pala siya umaabot sa kanyang full term. 8 months na buntis, hindi naman siya high blood or anything, pero nagle-labor na. So, story time tayo. Last December 6, mga hapon po ito. Actually, birthday po ito ng aming ina. So, dapat pupunta kami sa nanay namin to celebrate her birthday. May konting handaan. Ngayon po, nagkaroon ng emergency call meeting, GC, sa Facebook, sa Messenger, na itong kapatid kong buntis ay kaka 8 months pa lang po. Umabsent siya sa work, tapos nagpa-check up siya sa OB. Pero yung pinag-check upan niyang OB ay hindi na po yun yung regular OB kung saan siya nagpapa-check up. Since mas malapit yung OB na yun sa Montalban, dun muna siya nagpa-check up. And naging OB niya rin kasi yun nung nagsisimula pa lang siyang magbuntis. So, ito na po, in-ultrasound siya. So, hindi pa nga nakakapasok yung sa ultrasound. Sabi ng doktor, bubukas na yung cervix niya. Manganganak na siya anytime. So, kailangan niya nang sabihan yung regular OB niya. I-update yung regular OB niya. Nung check-up nila na yon, tumawag siya sa amin to update us na manganganak na daw siya. So, silang mag-asawa, sila ng kanyang partner, ay dali-daling bumiyahe from Montalban to Antipolo. So, gustuhin ko man silang sunduin, kaso nga lang, sobrang traffic at baka hindi rin ako umabot. At nung time na to ay nagpapak tayo ng mga parcel kasi maraming deadline. So, nauna silang mag-asawang pumunta ng Antipolo. Ang resulta din po pala ng kanyang ultrasound ay breech yung bata. So, ayun na nga po. Sila ng Antipolo at ito po ang binalita sa akin. Siya po talaga ay manganganak na, hindi na mapipigilan. Tapos, okay lang naman kung normal or mapapa-CS. So, ate, kailangan niya ng tulong sa decision making. Kasi po, tanggap naman na masi-CS siya. Ang problema namin, walang bakanting incubator sa hospital. So, walang maisuggest kung ano man. Ang suggestion lang, maghanap ng hospital kung saan merong incubator para pag lumabas si baby, dun muna si baby kasi nga kulang nga po siya sa buwan. So, nung time na yun, wala kaming mahanap na incubator. By the way po, ito ay public hospital sa Antipolo. So, walang problema sa pagpapaanak kay Shian. Ang problema namin, yung paglalagyan ni baby. So, ang bilin pa sa kanya, once na may mahanap silang hospital, syempre pipirma ng waiver, tapos, once na lumabas sila ng hospital, kung ano man yung mangyari sa kanila, or whatever reason, kung possible na mangyari, parang ganon, walang pananagutan yung hospital. So, ayun, kung saan sana kami nagtawag, kung saan may bakanting incubator, public hospital, pero wala. Ngayon, nag-usap sila mag-asawa. Since nasa akin yung sasakyan ng biyanan ko, so ginamit muna namin yun ng aking asawa din para ipagka-drive namin sila. Pinuntahan ay Amang Rodriguez. Pagdating namin ng Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, ayun, isang nakakalungkot na balita ulit, walang bakanting incubator. So, sinuggest kami sa labor or sa Quirino Memorial Medical Center dito sa Quezon City. So, pagdating po namin ng ER, pinadiretso kami sa OB/GYN emergency room. Nakabukod po siya. Dala-dala ng kapatid ko yung referral. Tapos, yun nga, binanggit din na wala silang bakanting room, walang bakanting incubator. So, ang dami ring mga anak na buntis, walang bakante. So, ayun, sobrang problemado na kami at nung mga time na to, sobrang sakit na yung kapatid ko sa balakang niya, sa puwerta niya. So, basically, hindi na rin siya tinanggap kasi nga,
kaya siyang paanakin. Ang problema yung bata. Nung time na to, kasama namin si Lucas. Si Lucas ay nagpapagamot pa kasi nga kung napanood niyo yung mga previous vlog ko, may sakit si Lucas. Buti na lang gising pa yung binan ko. So, kinuha si Lucas sa amin, nag-meet up kami sa Marikina, bumalik kami ng Marikina Sports Center. Tapos, nag-decide kami na bumalik sila dun sa unang OB nila sa Montalban. At luckily, nagre-response yung OB around 12 a.m. na yun ha. At sinuggest niya yung private hospital kung saan medyo mas mura ng konti kumpara sa ibang private hospital. Ready naman yung kapatid ko tsaka yung partner niya mapa-normal or CS. Ang tanging problema lang talaga namin ay yung incubator. Hindi namin malaman kung saan ba kami maghahanap. Yes, may mga nagsasuggest dun sa mas malalaking private hospital. Meron daw. But the thing is, kailangan kagad kasi namin mag-down during that time. At to be honest, real talk, walang budget nung time na yun, nung December 6. Madaling nga mag-drive yung asawa ko, tapos itong si kuya motor ay naku, dapat kakanan kami. Ayan ang ginawa. Hoy, tabi! Daddy, relax lang. Relax lang, bebe. Grabe din yung nervyos ko ng mga time na to kasi alam mo yun, dalawang buhay kasi yung kailangan mong iligtas. Mamaya kasi kung ano yung mangyari sa kapatid ko habang nasa biyahe kami. Kasi every minutes count eh. Sa kasi baby yung iniisip ko, baka ma-stress na siya sa loob or kung ano man yung nangyayari sa kanya. Kaya mayat maya talaga kinakamusta namin yung kapatid ko. At ito pa ha, hindi na namin siya makausap ng maayos. Pawis na siya. So talagang in pain na siya. Tapos ngumingiwi na talaga siya. Medyo nahihirapan lang ng konti si ate dun sa pagbilang ng heartbeat ni baby kasi nga nagkakaroon na ng contraction, naninigas yung tiyan ng kapatid ko, tapos maya-maya bilang gagalaw, maglilikod si baby. Ito pa pala, nung pagdating namin dun sa emergency room, hindi namin nabasa na hindi na sila tumatanggap ng ICU or NICU patient. Sabi ko, nakiusap ako na hindi naman siguro kami isasuggest dito ng doktor kung walang available, which is wala naman talagang available. Bali, ang nangyari na lang po, gagawa na lang ng paraan ng hospital, manghihiram or mag-renta lang sa iba para magkaroon ng incubator si baby kasi wala nga daw pong bakante. So, pina-admit na po namin yung aming pasyente. Number 1, ang gagawin sa kanya, pipigilan yung kanyang paglilibor. Pwede pala yun. Pero pag hindi talaga napigilan na at humantong siya sa 5 cm, automatic, CS talaga siya. Around 6 a.m., naka-admit na yung pasyente. Umuwi muna kami ng aking asawa at ang aking nanay sa Antipolo. Tapos December 7, ito yung mga chat niya sa amin. 20 a.m., nilabasan na daw siya ng dugo. Nag 4 cm na siya nito. Tapos, kada ihi niya, meron daw dugo. Tapos ang tiyan niya humihilab, tapos puson at balakang. Tapos, yun nga, emergency CS na siya. After ng mga conversation na yan, ang nakaka-chat ko na ay yung partner niya, si Paul. Tapos, sinabi niya sa akin na pinago na daw niya yung CS around 3 p.m. Kasi, nag 5 cm na yung kapatid ko. Tapos, alam niyo, ang nakakaiyak doon, nung mga time na yon, nung chinat ako ng partner niya na, ate, pag hindi okay ang baby at papipiliin ako kung sino yung ililigtas, may ganong pagpili. Kung parang sigurong worst case scenario, tinanong siya ng doktor. Parang ang hirap mag-decide nung time na yon. Tapos ang sabi niya nung time na yon, si Shian daw ang pipiliin niya. Pero sabi ko sa kanya, be positive, pareho magiging okay yung dalawa. Anak namin, kaibigan, tapos dun sa The Feast, humingi ako ng tulong, ng prayers na samahan kami pagdasal yung kaligtasan ng kapatid ko siya kayong baby. Kasi napaka-powerful ng prayers eh. Yung mga bagay na hindi natin control, tanging ang Diyos lang ang may control. At magtiwala, maniwala lang tayo hanggang dulo. At ito na nga po, nakaligtas naman si baby. Hello, babe! Congrats, babe! Congrats! Ang galing mo, babe! Hindi talaga na siya. Kung nakakita niya na tumakas siya sa bebe, ako lang ang bantay. Nagbantay ka na, Oo, kasi hinahanap niya ako, di ba? Tapos nagsabi ko sa akin yan na, ate, mamamatay na ba ako? Sabi ko, hindi ka pwedeng mamatay ka ako. Kasi kako nandito pa si ate na laban tayo.
Sabi niya ganun. Sige, sabi niya ganun, lalaban tayo. Sabi niya sa akin, dalawa lang kami doon. Sabi ko, Welcome to my vlog! Lakas mo kay Lord! dalawa na